Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Saan man kayo naroroon, sa mga sandaling ito, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Muli ninyo akong samahan. Sa pagbubukas ng isa na namang aklat ng buhay, isang kwentong aatig sa ating mga puso at susubok sa ating pananaw tungkol sa pamilya at tadhana. Sabi nila, may mga sugat na tanging panahon lang ang makakapaghilom. Pero paano kung ang isang sugat ng kahapon ay muling bumukas dahil sa isang hindi inaasahang pagtatagpo? Paano kung ang isang pamilyang matagal nang wasak ay muling mabubuo sa tulong ng isang taong ngayon mo lang nakilala? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Natala at Isagani at tuklasin kung paano ang isang litrato ay babago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Ang dambuhalang bakal na tarangkahan ng Hacienda del Sol Naciente ay dahan-dahang bumukas, tila isang bibig na handang lamunin sila ng buo. Mahigpit ang hawak ni Tala sa maliit na kamay ng kanyang 5 taong gulang na anak na si Ligaya. Bawat hakbang nila sa mamahabang daan na nababakuran ng mga perpektong pagkakagupit na halaman ay tila isang pagsubok. Ang mansyon sa dulo ng daan ay nakatayo na parang isang hari, malaki, marangya, at nakakatakot. Para sa iyo ito, anak, bulong ni Tala sa sarili. Isang panalangin na tanging siya lang ang nakakarinig. Ito na ang bagong simula na ipinangako niya sa kanyang anak. Isang trabaho bilang kasambahay sa isang mansyon na katulad nito, ang tanging pag-asa niya para mabigyan ng magandang kinabukasan si Ligaya. Sinalubong sila ng mayordoma, isang matandang babae na may salamin sa mata at mukhang istrikto. Mabilis na ipinaliwanag sa kanya ang mga gagawin, ang mga bawal, at ang pinakamahalagang patakaran sa lahat. Huwag na huwag gambalain si Senyor Isagani Montenegro. Masela ng senyorito, sabi ng mayordoma, habang inililibot sila sa isang bahagi ng mansyon. Lagi siyang nasa kanyang library o opisina. Ayaw niya ng maingay, ayaw niya ng magulo. Tumangulang si Tala. Sanay na siya sa mga patakaran. Sanay na siyang maging tila hangin, hindi nakikita, hindi naririnig. At pagkatapos ay nakita niya ito. Si Isagani Montenegro ay bumaba mula sa engrandeng hagdanan. Nakasuot ito ng isang mamahaling polo, shirt at slacks. Matangkad, makisig, at may mga matang tila laging may pasan na kalungkutan. Ngunit ang unang napansin ni Tala ay ang lamig sa mga mata nito. Isang lamig na kayang-kayang palamigin ang buong silid. Nagtama ang kanilang paningin sa isang saglit, ngunit agad na iniwas ni Isagani ang tingin na para bang si Tala at ang anak niya ay isa lamang sa mga muebles sa loob ng bahay. Hindi man lang itong ngumiti o tumango. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad palabas ng pinto. Iyon ang kanilang unang pagkikita, isang patunay sa lamig na bumabalot sa buong mansyon. Sa kalagitnaan ng hapon, habang si Ligaya ay tahimik na naglalaro ng kanyang nag-iisang luma at punit-punit na manika sa isang sulok ng kusina, inatasan si Tala na maglinis ng malawak na library. Ang silid ay puno ng mga libro, mula sa sahig hanggang sa kisame. Amoy ng lumang papel at kahoy ang nanaig sa hangin. Sa kabila ng pag-iingat, nasagi ni Ligaya na sumunod pala sa kanya ang isang maliit na mesa. Isang laruang kabayo na gawa sa kahoy ang nahulog mula rito at gumulong malapit sa paanan ni Isagani, na hindi nila namalayang pumasok pala sa silid. Napatigil sa paghinga si Tala, inaasahan ng isang sigaw o isang masamang tingin. Ngunit wala. Tumigil sa paglalakad si Isagani. Dahan-dahan itong yumuko para kunin ang laruan. Tinitigan niya iyon ng ilang segundo at sa isang saglit na yon, nakita ni Tala ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang saglit na paglambot sa kanyang mga mata. Isang kislap ng pamilyar na sakit na para bang ang maliit na laruan ay nagbukas ng isang sugat
na matagal nang nakatago. Pagkatapos, tila natauhan, iniabot niya ang laruan kay Ligaya nang walang salita at nagpatuloy sa kanyang mesa, muling isinuot ang kanyang malamig na maskara. Habang nagpapatuloy sa paglilinis si Tala, mas lalo siyang nag-ingat. Ayaw na niyang makaabala pa. Habang pinupunasan niya ang isang estante na puno ng mga palamuti, isang silver na picture frame ang nakaagaw ng kanyang pansin. Nakatumba ito na para bang sinadyang itago ang larawan sa loob. Dahil sa kanyang trabaho, marahan niya itong itinaas para punasan. At doon, tumigil ang kanyang mundo. Ang litrato ay lumana. Medyo kupas na ang kulay, ngunit malinaw pa rin. Dalawang batang lalaki, magkamukhang magkamukha, mga kambal. Pareho silang nakangiti, nakaakbay sa isa't isa. Ang isa sa kanila ay walang dudang isang batang Isagani, Montenegro. Pero ang isa, ang batang nasa tabi nito, kinilabutan si Tala. Ang nangiti, ang mga mata, ang maliit na nunal sa ilalim ng kanang mata. Hindi siya maaaring magkamali. Ang mga alaalang matagal na niyang ibinaon ay biglang bumalik. Malinaw na parang kahapon lang nangyari. Ang mga tawanan sa loob ng bahay Pag-asa, ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga pangako. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang frame. Kumakabog ang kanyang dibdib sa paraang hindi niya maintindihan. Isang halo ng gulat, takot, at isang kakatuwang pag-asa. Dahan-dahan, bumuka ang kanyang mga labi at isang pangalan ang namutawi mula rito na tila isang bulong mula sa nakaraan. Ikaw nga ba yan? Bago pa man niya maproseso ang lahat, isang boses ang bumasag sa katahimikan mula sa kanyang likuran. Malamig, matigas, at puno ng awtoridad. Anong ginagawa mo dyan? Nakatayo si Isagani sa may pintuan ng library, ang kanyang panga ay nanatiling matigas. Ang nakita niya ay isang paglapastangan. Ang litratong yon, ang nag-iisang piraso ng kanyang nakaraan na sabay na nagbibigay ng pighati at kaunting aliw, ay nasa mga kamay ng isang estranghero. Isang babaeng ilang oras pa lang niyang nakikita sa kanyang pamamahay. Ang unang bumuhos sa kanyang sistema ay hindi kuryosidad, kundi galit. Bitawan mo yan. Utos niya. Ang boses ay mababa at walang emosyon, ngunit may bigat na nagpatigil kay Tala sa kinatatayuan nito. Parang napasong binitawan ni Tala ang picture frame at humarap kay Isagani. Ang mukha ay puno ng pagkataranta at takot. Senyorito, pasensya na po. Naglilinis lang po ako. Nilampasan siya ni Isagani at marahas na kinuha ang litrato mula sa estante. Tinalikuran niya ito at maingat na inilagay sa ibabaw ng kanyang mesa na para bang sinisigurong hindi na ito muling mahahawakan ng sinuman. Pagkatapos ay humarap siyang muli sa babae. Ang mga mata ay nanlilisik sa pagdududa. Paano mo nalaman ang pangalan niya? Tanong niya, diretsahan. Sinag po. Nauutal na sagot ni Tala. Kilala ko po siya. Magkasama po kami sa ampunan. Sa bahay Pag-asa. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Isagani. Ampunan. Marami nang gumamit ng ganyang kwento. Marami nang sumubok na lokohin ako. Sabihin mo, magkano ang kailangan mo? Magkano ang ibinayad sa'yo para gawin ang eksenang ito? Nasaktan si Tala sa paratang. Nakita ni Isagani ang pagbabago sa ekspresyon nito. Mula sa takot ay naging kirot. Wala po akong kailangan na pera, senyorito. Mahinang sabi nito, ngunit may diin sa bawat salita. Ang batang yan, si Sinag. Siya ang pinakamatalik kong kaibigan. Tinatawag ko siyang Araw kasi siya po ang nagbibigay liwanag sa madilim na buhay namin doon. Mahilig siyang umakyat ng puno ng mangga at kinakantahan niya ako kapag malungkot ako. Bawat salitang binitawan ni Tala ay isang karayom na tumutusok sa pader
na matagal nang binuo ni Isagani sa paligid ng kanyang puso. Oo, mahilig ngang umakyat ng puno ang kapatid niya, ngunit madali lang malaman ang mga ganoong bagay. Peke ang lahat ng ito. Isang desperadong pagtatangka. Tumigil ka na. Putol niya sa sinasabi nito. Hindi mo ako makukumbinsi. Ngunit hindi na tinag si Tala. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata at sa pagkakataong ito may determinasyon sa kanyang boses. May peklat siya sa kaliwang palad, isang mahabang linya. Nadali po siya ng basag na bote noong tinutulungan niya akong kumuha ng bayabas sa bakod. Ako po ang gumamot sa sugat niya. Natigilan si Isagani. Ang buong katawan niya ay nanigas. Ang peklat. Walang sino mang nakakaalam tungkol sa peklat na yon maliban sa kanya at sa mga magulang nila. Isang lihim na alaala na hindi kailanman naisulat sa anumang police report o news article. Biglang gumuho ang kanyang depensa. Ang galit ay napalitan ng pagkalito. Ang pagdududa ay dahan-dahang nahaluan ng isang emosyong matagal na niyang hindi naramdaman. Isang nakakatakot at mapanganib na pag-asa. Bago pa man siya makapagsalita, isang matamis na boses ang pumuno sa silid. Isagani, darling. Kanina pa kita hinahanap. Pumasok si Mahalina de Villa, ang kanyang fiancé. Nasuot ang isang eleganteng bestida at isang nangiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito at agad na kumapit sa braso ni Isagani na para bang nagmamarka ng teritoryo. Ang kanyang tingin ay dumaan kay Tala, mula ulo hanggang paa, na may halong paghamak. Sino siya? Tanong ni Mahalina. Ang boses ay nagpapanggap na interesado. Bago ba nating katulong? Hindi sumagot si Isagani. Ang isip ay lumilipad pa rin sa revelasyon tungkol sa peklat. Napansin ni Mahalina ang tensyon sa pagitan nilang dalawa at ang litratong nasa mesa. Agad na nagbago ang kanyang aura. Huwag mong sabihing ginugulo ka na naman ng isang oportunista, mahal ko? Sabi niya. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Lumingon siya kay Tala. Alam mo, Iha, marami nang sumubok na mag-imbento ng kwento para lang makakuha ng pera kay Isagani. Huwag mo nang sayangin ang oras niya. Isa ka lang katulong dito. Gawin mo ang trabaho mo at umalis ka na. Ang bawat salita ni Mahalina ay isang sampal. Nakita ni Isagani ang pamumula ng mukha ni Tala, ngunit yumuko lang ito at walang imik na lumabas ng library. Naiwan silang dalawa ni Mahalina, ngunit pakiramdam ni Isagani ay mag-isa lang siya. Ang isip niya ay wala sa kasalukuyan, kundi nasa isang malayong alaala ng isang batang lalaki na may sugat sa kamay. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Isagani. Matapos niyang paalisin si Mahalina, bumalik siya sa library at muling kinuha ang litrato. Pinagmasdan niya ang nakangiting mukha ng kanyang kapatid. Sa loob ng 30 taon, ang larawang ito ay simbolo ng kabiguan. Ngayon, sa unang pagkakataon, habang tinititigan niya ito, naramdaman niya ang isang bagay na iba sa pamilyar na kirot. Isang pitik. Isang tanong, paano kung totoo? Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na labag sa kanyang lohika, ngunit sinusunod ang isang maliit na tinig sa loob niya na matagal nang natutulog. Pinatawag niya si Tala sa kanyang opisina. Pumasok ang babae, ang mga mata ay nasa sahig, halatang inaasahan na tatanggalin na sa trabaho. Naupo si Isagani sa kanyang silya, ang muka ay seryoso pa rin at hindi mabasa. Pinakiramdaman niya ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa bago siya nagsalita. Bukas na bukas, sabi niya. Ang boses ay formal at walang bahid ng anumang pag-asa. Pupunta tayo sa lugar na sinasabi mo. Ang biyahe papunta sa luma at abandonadong bahay Pag-asa ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Si Tala ay nasa passenger seat. Ang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan, habang si Isagani
ay seryosong nagmamaneho ng kanyang mamahaling sasakyan. Para silang dalawang estranghero na pinagbigkis ng isang malayong nakaraan, parehong hindi sigurado kung ano ang kanilang madadatnan sa dulo ng kanilang paglalakbay. Para kay Tala, ang bawat kilometrong nilalakbay nila ay isang pagbabalik-tanaw. Naaalala niya ang daan na ito, ang mga puno, ang pakiramdam ng pag-iisa at kasabay na pag-asa na balang araw ay may babalikan din sa kanya. Ngayon, bumabalik siya, hindi para sa sarili niya, kundi para sa alaala ni Sinag, ang kaibigan niyang naging araw sa kanyang madilim na mundo. Si Isagani naman ay abala sa pag-iwas na magpakita ng anumang emosyon. Ang pag-asang nagsimulang sumibol sa kanyang dibdib ay sinisikap niyang supilin. Sanay na siyang mabigo. Sa loob ng 30 taon, bawat lead, bawat tawag, bawat sabi-sabi ay nauwi lang sa wala. Ngunit ngayon, may kung anong kakaiba. Ang babaeng katabi niya, sa kabila ng pagiging simple, may bigat at katotohanan sa bawat salitang binitawan nito tungkol kay Sinag. Nang sa wakas ay narating nila ang lugar, isang gusali na kinain na ng panahon ang sumalubong sa kanila. Ang dating makulay na karatula ng bahay Pag-asa ay kupas na, ang pintura ay natutuklap, at ang dating hardin kung saan sila naglalaro ni Sinag ay isa ng gubat ng matataas na damo. Dito na po iyon, mahinang sabi ni Tala. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Bumaba sila ng sasakyan. Agad na naramdaman ni Isagani ang bigat ng lugar. Dito lumaki ang kanyang kapatid. Dito ito natutong mangarap, malungkot, at marahil umasang may babalik sa kanya. Isang kirot ang dumaan sa kanyang puso. Ang pinto ay madali nilang nabuksan. Sa loob, alikabok at agiw ang kanilang naabutan. Ang mga muebles ay nababalutan ng puting tela, tila mga multo ng nakaraan. Naglakad si Tala papasok. Ang bawat hakbang ay pamilyar. Itinuro niya ang isang sulok. Diyan po kami laging nagtatago ni Sinag kapag ayaw naming matulog sa hapon. Sumunod lang si Isagani, isang tahimik na anino, pinagmamasdan ang bawat kilos ni Tala at pinakikinggan ang bawat salita. Nakikita niya sa mga mata ng babae ang lungkot at pangungulila. Nakarating sila sa isang maliit na opisina. Nagkalat ang mga lumang dokumento at libro. Baka po may record sila dito kung sino ang umampon sa kanya, sabi ni Tala. Puno ng pag-asa. Nagsimula silang maghalungkat. Sa gitna ng paghahanap, ang pader na nakapagitan sa kanila ay tila unti-unting gumuho. Wala na ang amo at ang kasambahay. Nandoon na lang ang dalawang taong may iisang layunin. Mahilig siyang gumuhit, biglang sabi ni Tala, habang may hawak na isang lumang piraso ng papel. Ito po ang lagi niyang iginuguhit, isang bahay sa tabi ng dagat na may malaking araw. Kinuha ni Isagani ang papel. Ang guhit ay simple, gawa ng isang bata, ngunit tumagos iyon sa kanyang puso. Iyon din ang pangarap nilang dalawa noong mga bata pa sila. Isang pangarap na matagal na niyang kinalimutan. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Isagani hindi bilang isang amo, kundi bilang isang kapatid. Noong bata kami, nangako kami sa isa't isa na kapag lumaki kami, titira kami sa isang bahay na malapit sa dagat para araw-araw naming mapapanood ang pagsikat ng araw. Isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Iyon ang unang beses na nakita ni Tala nang ngumiti si Isagani. Isang ngiting nagpabago sa buong anyo nito. Sa isang saglit, nawala ang lamig sa mga mata nito at napalitan ng isang lalim na ngayon lang niya nakita. Isang koneksyon ang nabuo sa pagitan nila sa sandaling iyon. Isang koneksyon na pareho nilang naramdaman, ngunit hindi nila pinangalanan. Sa ilalim ng isang bunton ng mga folder, nakita nila ang isang lumang logbook. Nanginginig ang mga kamay ni Tala habang binubuklat ang mga pahina. At doon, nakita nila.
nakasulat sa luma at kumukupas na tinta. Sinag, 8 taong gulang. Ngunit ang pangalan ng pamilyang umampon sa kanya ay nabura na ng tubig o ng panahon. Isang malaking mantsa ang tumakip sa pinakamahalagang impormasyon. Halos mawalan ng pag-asa si Isagani, ngunit si Tala ay hindi sumuko. Patuloy siyang naghahanap hanggang sa pinakahuling pahina ng logbook, may isang papel na nakatupi. Isang liham. Galing ito sa isang tagapagtaguyod na regular na nagpapadala ng donasyon sa ampunan. Nagtatanong ito tungkol sa kalagayan ng mga bata at may isang partikular na linya na nakaagaw ng kanilang pansin. Kumusta na ang batang lalaking kararating lang? Sana'y nasa mabuti siyang kalagayan. Ang sulat ay walang petsa, ngunit ang pirma sa ibaba ang nagpatigil sa kanilang mga mundo. Malinaw itong nakasulat, M. De Villa. Nagkatinginan sila ni Isagani. Ang pangalan ay parang isang dagundong ng kulog sa loob ng tahimik na silid. De Villa, ang apelyido ni Mahalina. Habang papalabas sila ng gusali, biglang natapilok si Tala sa isang nakausling baldosa. Bago pa man siya bumagsak sa sahig, isang malakas na braso ang sumalo sa kanya. Mabilis na hinawakan ni Isagani ang kanyang baywang. Inilapit ang kanyang katawan sa kanya para hindi ito matumba. Sa isang iglap, ang distansya sa pagitan nila ay nawala. Amoy ni Isagani, isang mamahaling pabango na may halong lungkot, ang yumakap kay Tala. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng malakas, hindi lang dahil sa muntik na pagbagsak, kundi dahil sa lapit nila sa isa't isa. Nakatitig si Isagani sa kanya. Ang mga mata nito, na kanina lang ay puno ng mga alaala, ngayon ay nakatutok sa kanya. Nakita niya ang sarili sa mga itim na bilog niyon. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Ang tensyon sa silid ay hindi na tungkol sa nakaraan, kundi sa kasalukuyang namamagitan sa kanilang dalawa. Ang sandaling iyon ay tila humaba, isang tahimik na pag-uusap na walang salita. Agad na natauhan si Tala at marahang itinulak ang sarili palayo. Salamat po, sabi niya. Iniiwasan ang kanyang tingin. Tumangulang si Isagani, tila nagulat din sa sariling reaksyon. Mabilis siyang tumalikod at nagsimulang maglakad pabalik sa sasakyan. Iniwan si Tala na nakatayo roon. Ang puso ay nagwawala pa rin. Habang hawak-hawak ang misteryosong liham na magbubukas ng panibagong kabanata ng kanilang paghahanap. Ang biyahe pabalik sa hasyenda ay mas mabigat pa kaysa kanina. Ang liham na may pirma ni M. De Villa ay nakatago sa bulsa ni Isagani, ngunit ang bigat nito ay parang isang blok ng yelo sa kanyang dibdib. Sa bawat paglingon niya kay Tala, na tahimik na nakatingin sa labas ng bintana, isang bagong tanong ang sumusulpot sa kanyang isipan. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng pinakamalaking pag-asa sa loob ng 30 taon ay may connection ba sa pamilyang matagal na nilang kalaban sa negosyo? Pagdating nila sa mansyon, walang salitang namagitan sa kanila. Dumiretso si Tala sa silid nito para tingnan si Ligaya habang si Isagani ay naglakad papasok ng bahay na may iisang tao lang sa isip. Natagpuan niya si Mahalina sa malawak na sala, abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera. Ngumiti ito nang makita siya. Isang perpektong nangiti na para bang walang anumang problema sa mundo. "You're back, darling," bati nito. "How was your little trip? Nakita niyo ba ang multo ng nakaraan?" May halong panunuya sa huling mga salita. Hindi pinansin ni Isagani ang pangaasar. Walang pag-aalinlangan niyang inilabas ang liham mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa mesang nasa kanilang pagitan. "Ipaliwanag mo ito." Napakunot ang noo ni Mahalina. Kinuha niya ang sulat, binasa ito, at isang pekeng pagkagulat ang gumuhit sa kanyang mukha. "Monsieur De Villa, Daddy?" Tumingin siya kay Isagani. Ang mga mata ay nagpapanggap na naguguluhan. "Saan mo ito nakuha?" "Sa abandonadong ampunan," mariing sagot ni Isagani.
Bakit nagpapadala ng pera ang ama mo roon? At bakit siya interesado sa isang batang kararating lang noong mga panahong yon? Isang tawa ang kumawala kay Mahalina, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Isagani, you know my father. Isa siyang pilantropo. Marami siyang tinutulungang charity. At alam niya kung gaano kahalaga sa'yo ang paghahanap sa kapatid mo. Siguro, sinubukan ka lang niyang tulungan sa paraang alam niya nang hindi nagpapakilala. Bakit niya ililihim yon? Giit ni Isagani. Dito na nagsimulang mamasa ang mga mata ni Mahalina. Lumapit siya kay Isagani. Ang mga kamay ay marahang humahaplos sa kanyang dibdib. Dahil sa'yo, mahal ko, alam niyang pride mo ang nakataya. Ayaw niyang isipin mo na ginagamit niya ang paghahanap mo para makuha ang loob mo. He was just trying to help. Huminga ito ng malalim at ang kanyang mga salita ay naging tila isang lason na dahan-dahang gumapang. Ang tanong ay, paano nahanap ng katulong na yan ang sulat na ito? Sa dinami-dami ng basura doon, ito pa talaga ang nakita niya? Hindi ba't kahina-hinala? Ang lason ay tumalab. Isang butil ng pagdududa ang itinanim ni Mahalina sa isip ni Isagani. Ang koneksyon na naramdaman niya kasama si Tala kanina sa ampunan ay biglang nabalutan ng anino. Iniwan niya si Mahalina sa sala at nagtungo sa may bintana ng kanyang opisina. Mula roon, tanaw niya ang hardin. Nakita niya si Tala na nakaupo sa damuhan habang masayang naglalaro si Ligaya sa kanyang harapan. Puno ng pagmamahal ang paraan ng pagtingin ni Tala sa kanyang anak. May isang simpleng kaligayahan sa kanilang dalawa na hindi kayang bilhin ng pera. Maaari bang ang isang babaeng may ganitong kadalisay na pagmamahal sa kanyang anak ay maging isang tuso at mapanlinlang na tao? Ang puso niya at ang kanyang isip ay nagsimulang magtalo. Kinahapunan, habang naghahain ng merienda, lumapit si Mahalina sa kusina kung nasaan si Tala. Pakidala itong tsaa kay Isagani sa veranda. Utos ni Mahalina. Ang boses ay matamis, ngunit may nakatagong talim. Sumunod si Tala. Habang naglalakad siya sa pasilyo, biglang sumulpot si Mahalina sa kanyang harapan. Ay teka, sabi nito, may dumi ka sa mukha. Nang akmang pupunasan ni Mahalina ang pisngi ni Tala, sinadya nitong matapilok at natabig ang hawak na tray ni Tala. Ang mainit na tsaa ay tumapon sa braso at kamay ng dalaga. Aray! Mahinang daing ni Tala, napaupo sa sakit. Oh my God! I'm so sorry! Sigaw ni Mahalina, puno ng pekeng pag-aalala. Hindi ko sinasadya. I'm so clumsy. Lumabas si Isagani mula sa opisina na naalarma sa ingay. Nakita niya si Tala na namimilipit sa sakit habang si Mahalina ay nakatayo sa tabi nito, nagpapanik. Ngunit nakita ni Isagani ang isang mabilis na ngisi sa mga labi ni Mahalina bago ito muling nagsuot ng maskara ng pag-aalala. Ang lahat ay naging malinaw. Ito ay isang palabas. Tinulungan niyang tumayo si Tala. Hindi pinapansin si Mahalina. Okay ka lang? Tanong niya. Ang boses ay may bahid ng tunay na pag-aalala. Oo po, senyorito, sagot ni Tala. Pilit na tinitiis ang hapdi. Nang gabing iyon, bago umuwi si Mahalina, pinuntahan niya si Isagani sa library. May dala siyang isang brown folder. Mahal ko, simula niya, ang boses ay seryoso at puno ng lungkot. Dahil nag-aalala ako sa'yo, nagpasya akong ipacheck ang background ng babaeng yan. Inilapag niya ang folder sa mesa. Hindi ko gustong gawin ito, pero kailangan mong malaman ang katotohanan. Binuksan ni Isagani ang folder. Sa loob ay mga dokumento mula sa isang private investigator. Nakasulat doon ang pangalan ni Tala Marasigan at sa ilalim nito, isang listahan ng mga kaso, estafa, panloloko, mga pekeng kaso na gawa-gawa lang. Tumingin si Isagani
Mula sa folder papunta kay Mahalina, ang kanyang mukha ay isang blangkong pader. Hinawakan ni Mahalina ang kanyang pisngi. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal na gawa sa kasinungalingan. Mag-ingat ka, mahal ko. Bulong nito, malambing ngunit nakamamatay. Baka isa lang siyang magaling na manloloko. Kinabukasan, naramdaman ni Tala ang pagbabago. Ang manipis na yelo sa pagitan nila ni Isagani na unti-unti nang natutunaw kahapon ay muling tumigas at kumapal pa. Ang kaunting init na kanyang naramdaman sa mga mata nito ay ganap nang naglaho. At ang bumalik ay ang pamilyar na lamig ng isang estranghero. Ang kanyang kamay na napaso ay may benda pa. Isang paalala sa lason na itinanim ni Mahalina. Ngunit mas masakit pa sa paso ang sugat na hindi nakikita. Ang sugat ng pagdududa. Hinarap siya ni Isagani sa pasilyo habang siya ay nagpupunas ng isang antigong cabinet. Hindi ito nagsalita agad. Tinitingnan lang siya na para bang sinusuri ang isang bagay na marumi. Tala, sabi nito sa wakas. Ang boses ay walang anumang emosyon. May gusto akong itanong sa'yo. Ano po iyon, senyorito? Ang nakaraan mo. Diretsong sabi ni Isagani. May record ka raw ng estafa? Panloloko? Ang mga salita ay binitawan niya na parang mga batong ibinabato sa kanya, mabibigat at walang awa. Tumigil sa pagtibok ang puso ni Tala. Ang folder, ang mga kasinungalingan ni Mahalina. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis at ganito kadali. Maniniwala si Isagani. Isang malalim na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Mas matindi pa sa anumang sakit na kanyang naramdaman. Ang sakit ng pagiging akusado ay isa, ngunit ang sakit na ang nag-aakusa ay ang taong sinimulan mo ng pagkatiwalaan ay iba. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ang sarili na humagulgol. Tumingin siya ng diretso kay Isagani. Opo, nagkaroon po ako ng kaso noon, pero hindi po yun totoo. Iginupo po ako ng dati kong kinakasama. Ginamit niya ang pangalan ko sa mga transaksyon niya. Matagal ko pong pinaglaban sa korte ang katotohanan. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng sama ng loob. Pero ang masakit po, senyorito, dugtong niya. Isang takas na luha ang tuluyang pumatak sa kanyang pisngi. Hindi po yung akusahan ako. Ang masakit po ay yung maniwala kayo agad. Walang naisagot si Isagani. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Tala, ngunit ang lason ni Mahalina ay kumalat na sa kanyang sistema. Nilalabanan ang anumang awa na kanyang nararamdaman. Tumalikod lang ito at iniwan siyang mag-isa sa pasilyo. Pasan ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Nang gabing iyon, sa kanilang maliit na silid, niyakap ni Tala si Ligaya ng mahigpit. Doon, sa dilim, pinakawalan niya ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi lang para sa sarili niya ang kanyang sakit, kundi para na rin sa kinabukasan ng kanyang anak. Paano kung maniwala ang lahat na isa siyang masamang tao? Anong buhay ang maibibigay niya kay Ligaya? Mama, bakit ka po umiiyak? Tanong ng inosenteng boses ng kanyang anak. Ang maliliit nitong kamay ay humahaplos sa kanyang mukha. Mama, galit po ba si Sir Isagani sa atin? Ang tanong na yon ang gumising sa kanya. Tila isang sampal na nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi. Hindi siya pwedeng maging biktima lang. Hindi siya pwedeng magpatalo sa mga kasinungalingan. Kung hindi naniniwala si Isagani, kung ang lahat ay tatalikod sa kanya, mayroon pa rin siyang kailangang gawin para sa sarili niya, para kay Ligaya, at para kay Sinag. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang sakit sa kanyang puso ay dahan-dahang napalitan ng isang nagbabagang determinasyon. Kinabukasan, habang abala ang lahat, palihim na lumabas si Tala sa hardin. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at tinawagan ng isang numero. Rina? Sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Ako to, si Tala. Si Rina ay isa sa mga kasama niya sa Bahay Pag-asa
na matagal na niyang hindi nakakausap. Tala, kumusta ka na? Ayos lang, pagsisinungaling ni Tala. May kailangan sana akong itanong. Naaalala mo ba si Aling Nelia? Yung matandang tagapag-alaga natin noon. Oo naman. Bakit? Bakit? Kailangan ko siyang mahanap, Rina. Napakahalaga. Tungkol ito kay Sinag. Makalipas ang ilang oras, habang naghahanda siya ng hapunan, tumunog ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Rina. Nanginginig ang mga kamay ni Tala habang binabasa ang mensahe. Nakita na raw ng pinsan ni Rina, si Aling Nelia. Matagal na itong umalis sa syudad at naninirahan na ngayon sa isang maliit at malayong nayon ng mga mangingisda sa probinsya ng Quezon. Ang pangalan ng lugar? Isla ng Liwanag. Isang desisyon ang nabuo sa isipan ni Tala. Isang desisyong mapanganib at hindi sigurado. Ngunit sa puntong yon, wala na siyang pakialam. Kung walang naniniwala sa kanya dito, hahanapin niya ang katotohanan ng mag-isa. Tiningnan niya ang natutulog na si Ligaya. Anak, sandali lang to, bulong niya. Gagawin ko to para sa atin. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, habang ang buong mansyon ay natutulog pa, dahan-dahang kinuha ni Tala ang kanyang maliit na bag. Hinalikan sa noo si Ligaya na pansamantala niyang ipinagbilin sa isang kapwa kasambahay at tahimik na lumabas ng Hacienda del Sol Naciente. May kung anong mali. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Isagani pagkagising niya. Ang katahimikan sa mansyon ay iba. Hindi ito ang karaniwang katahimikan ng umaga. Ito ay isang katahimikang may kulang, isang katahimikang may nawawala. Bumangon siya at nagtungo sa kusina. Ang mga kasambahay ay kumikilos ng may pag-iingat, tila may iniiwasang paksa. Nasaan si Tatala? Tanong niya sa isa sa kanila. Nagkatinginan ang mga katulong bago sumagot ang isa. Umalis po, senyorito. Maaga pa po siyang umalis bago pa man sumikat ang araw. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa buong sistema ni Isagani. Umalis? Saan siya pupunta? Tiningnan niya ang silid kung saan natutulog si Ligaya. Nandoon ang bata. Mahimbing pa rin. Ngunit wala ang ina nito. Ang tanga-tanga ko, sabi niya sa sarili. Ang mga salitang binitawan niya kahapon, ang mga akusasyon, ang lamig sa kanyang mga mata. Lahat ng yon ang nagtulak sa babae palayo. Isang pakiramdam ng panik at matinding pagsisisi ang bumuhos sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, pero ang ideya na hindi na niya muling makikita si Tala ay nagdulot sa kanya ng isang takot na mas malalim pa sa takot na mawala ang kanyang yaman. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa maliit na silid ni Tala sa may likod bahay. Walang tao. Malinis at maayos ang lahat na para bang hindi ito basta umalis, kundi tumakas. Sa ibabaw ng maliit na mesa nito, may isang gusot na papel. Isang resibo mula sa isang bus terminal. Ang destinasyon, Lucena, Quezon. Walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at halos paliparin ito palabas ng hacienda. Hindi niya alam kung saang parte ng Quezon ito hahanapin, ngunit kailangan niyang subukan. Habang mabilis na tinatahak ng sasakyan ng highway, ang tanging laman ng kanyang isip ay ang mukha ni Tala. Ang sakit sa mga mata nito nang akusahan niya ito, ang nag-iisang luha na pumatak sa pisngi nito, ang lason ni Mahalina. Paano niya hinayaang lasunin nito ang kanyang isipan? Pagkalipas ng ilang oras ng pagtatanong-tanong sa bawat bayang dinadaanan niya, sa wakas, may isang matandang nagturo sa kanya. Isang maliit na nayon ng mga mangingisda. Doon daw madalas mapadpad ang mga taong naghahanap ng mga dating taga-Maynila. Narating niya ang lugar. Ang amoy ng alat ng dagat at ng sariwang isda ang sumalubong sa kanya. Mula sa malayo, sa tabi ng isang maliit na kubo na nakaharap sa dagat, nakita niya ito. Si Tala. May kausap itong isang uugod-ugod na matandang babae.
Ipinark niya ang sasakyan sa malayo at dahan-dahang naglakad, nagtago sa likod ng isang malaking bangkang nakasadsad sa buhangin. Ayaw niyang gulatin ang mga ito. Ang kailangan niya ay marinig ang katotohanan. Wala na po akong ibang malalapitan. Aling Nelia, narinig niyang sabi ni Tala. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. Kayo lang po ang makakasagot. Sino po ang totoong kumuha kay Sinag? Nanginginig ang boses ng matanda. Iha, mapanganib ang mga bagay na yan. Para po sa kanya, Aling Nelia. Para po mabuo na siya. Huminga ng malalim ang matanda. Isang mangingisda ang kumuha sa kanya. Isang mabait na tao. Si Lino. Isang araw. Basta na lang siyang dumating at sinabing aampunin niya ang bata. Pero ano po? Ang boses ni Aling Nelia ay naging isang takot na bulong. Pero may isang taong laging bumibisita. Palihim. Isang mayaman at makapangyarihang tao. Tinitingnan niya lang mula sa malayo si Sinag. Tinitiyak na hindi ito aalis sa ampunan. At isang araw, bago pa man dumating si Lino, kinausap niya ako. Binalaan. Nakatayo si Isagani sa likod ng bangka. Ang puso niya ay dumadagundong na parang tambol. Ano pong sinabi niya? Tanong ni Tala. Sinabihan niya ako na kung magkakamali akong magsalita, kung kanino man tungkol sa pagkatao ng bata, hindi lang ako ang mapapahamak, kundi ang buong ampunan. Kaya hinayaan ko na lang si Lino na kunin ang bata. Mas ligtas siya roon. Ang mundo ni Isagani ay gumuho. Ang hininga niya ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Sino ang taong ito, Aling Nelia? Sino ang halimaw na gumawa nito? At pagkatapos, binitawan ng matanda ang pangalan na sumira sa lahat. Ang ama ni Senyorita Mahalina, si Don Ricardo de Villa. Sa sandaling iyon, tila naramdaman ni Tala na may nakamasid sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Isagani ang pagkagulat sa mukha ni Tala. Ngunit ang nakita ni Tala sa mukha ni Isagani ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi galit, hindi pagdududa, kundi isang halo ng matinding pagsisisi, pagkabigla, at isang tahimik na pagsusumamo ng tawad. Bago pa man may makapagsalita sa kanila, nagsalitang muli si Aling Nelia na hindi na malaya ng presensya ni Isagani. Ang sabi ng mangingisda, dadalhin daw niya ang bata sa isang islang malayo, sa lahat para itago, ang isla ng liwanag. Sa likod ng isa pang kubo, hindi kalayuan sa kanila, may isang aninong nakarinig ng lahat. Nakatayo si Mahalina, na palihim na sumunod kay Isagani mula pa sa Maynila. Hindi takot ang nasa mukha niya, kundi kalkulasyon. Isang malamig at demonyong ganangiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Walang nagsalita sa kanilang dalawa. Sa loob ng sasakyan, pabalik ng hasyenda. Binasag ni Tala ang katahimikan, hindi para magtanong, kundi para magsalita mula sa puso. Salamat po, sabi niya, nakatingin sa daan. Salamat po sa pagsunod ninyo sa akin. Sumulyap si Isagani sa kanya. Ang lamig sa mga mata nito ay napalitan ng isang emosyong hindi pa niya nakikita dati. Isang malalim at nakokonsensyang pagsisisi. Ako dapat ang magpasalamat, Tala, sabi nito. Ang boses ay mababa at puno ng bigat. At ako rin ang dapat humingi ng tawad. Pinagdudahan kita. Hinayaan kong lasunin ng iba. Ang isip ko, patawarin mo sana ako. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Tala na ang pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Tumango siya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang simpleng pag-aming iyon ay sapat na. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ng isang eksenang tila kinuha sa isang pelikula. Si Mahalina ay umiiyak sa sala, habang ang ilang kasambahay ay nakatayo sa paligid. Balisa,
Isagani, thank God you're here, sabi nito. Tumakbo ito papalapit at yumakap sa kanya. It's terrible. Nawawala. Nawawala ang kwintas ni Mama. Ang tinutukoy nito ay ang heirloom necklace ng yumaong ina ni Isagani. Isang mamahaling piraso ng alahas na may sentimental na halaga sa pamilya. Nagpanggap si Isagani na nag-aalala. Anong nangyari? Hindi ko alam. Kaninang umaga lang, naroon pa yon sa lalagyan niya sa library. Ngayon, wala na. Sabi ni Mahalina, ang mga mata ay puno ng pekeng luha. Pagkatapos, ang tingin nito ay dahan-dahang napunta kay Tala, na para bang isang ahas na namataan ang kanyang biktima. Wala namang ibang pumasok doon, maliban sa kanya. Lahat ng mata ay napunta kay Tala. Ang akusasyon ay malinaw, kahit hindi direktang sinabi. That's ridiculous. Mahinahong sabi ni Isagani, ngunit si Mahalina ay hindi nagpatinag. Search her room, giit ni Mahalina. Kung wala siyang itinatago, hindi siya matatakot. Nagkatinginan si Isagani at si Tala. Isang mabilis at tahimik na pag-uusap. Nakita ni Tala ang isang babala sa mga mata ni Isagani. Isang pakiusap na magtiwala. Tumango siya. Sige po, hayaan niyo pong halughugin nila ang kwarto ko. Wala po akong itinatago. Pinangunahan ni Mahalina ang paghahalughog na para bang siya ang reyna ng mansyon. Pinasok nila ang maliit at simpleng silid ni Tala. Binuksan ang aparador, kinalkal ang iilang damit. At doon, sa ilalim ng bunton ng mga damit pambata, ni Ligaya, kinuha ni Mahalina ang isang kumikinang na bagay. Ang kwintas. Isang kolektibong hininga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga kasambahay. Si Mahalina ay tumingin kay Tala na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Ano ang masasabi mo ngayon? Si Tala ay nakatayo lang doon, hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Ang lahat ng ito ay isang patibong. Isang perpektong pagkakaplano na patibong. Napatingin siya kay Isagani. Ang puso niya ay kumakabog sa takot. Ito na ba yon? Sa kabila ng lahat, dito ba matatapos ang lahat? Maniniwala ba siya sa ebidensyang nasa harapan nila? Lumapit si Isagani. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Tinitigan niya ang kwintas sa kamay ni Mahalina at pagkatapos ay tinitigan niya si Tala. Ang mga mata niya ay malamig. Ang kanyang panga ay matigas. Ang lahat ng init at pagsisisi na nakita ni Tala kanina ay naglaho. Hindi ko akalain na magagawa mo ito, sabi ni Isagani. Ang boses ay puno ng siwang at galit. Ang puso ni Tala ay tila dinurog. Ngunit bago pa man siya tuluyang panghinaan ng loob, nakita niya ito. Isang halos hindi kapansin-pansing pagiling mula kay Isagani. Isang mabilis na kislap sa kanyang mga mata na nagsasabing, sumakay ka lang, magtiwala ka sa akin. Naintindihan niya. Ito ay isang palabas, isang mapanganib na laro na kailangan nilang laruin. Humarap si Isagani sa lahat. Ang kanyang boses ay dumagundong sa buong kabahayan, puno ng awtoridad na hindi matitinag. Lahat ay natahimik, nag-aabang sa kanyang hatol. Ang nangiti sa mga labi ni Mahalina ay lalong lumawak. Ito na ang kanyang tagumpay. Tala marasigan, mariing anunsyo ni Isagani. Dahil sa ginawa mong ito, pinalalayas na kita sa hasyendang ito. Ang tagumpay ay matamis. Para kay Mahalina, ito ay mas matamis pa sa pinakamahal na champagne. Nakatayo siya sa bintana ng library, pinagmamasdan ang pag-alis ng isang taxi mula sa mahabang daanan ng hasyenda. Sa loob niyon ay si Tala at ang kanyang anak, ang balakid, ang tinik, ang babaeng nagtangkang agawin ang lahat sa kanya ay sa wakas, wala na. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Umikot siya, tila isang reynang naglilibot sa kanyang palasyo. Bawat sulok ng mansyon ay tila sumisigaw ng kanyang pangalan.
ang Hacienda del Sol Naciente, ang pangalang Montenegro, si Isagani. Lahat ng ito ay sa kanya na. Sa wakas, bulong niya sa sarili, hinahaplos ang isang porselanang palamuti. Nakuha ko rin ang nararapat para sa akin. Ang hindi niya alam, ang pag-alis ni Tala ay isang palabas lamang. Habang siya ay nagagalak, si Isagani ay nasa telepono. Kinakausap ang kanyang pinagkakatiwalaang security head. Dalhin mo sila sa safe house sa Tagaytay. Utos niya. Siguraduhin mong komportable sila at walang makakaalam na nandoon sila. Walang sino man. Kinagabihan, inihanda ni Mahalina ang isang espesyal na hapunan para sa kanilang dalawa ni Isagani. Nagsuot siya ng isang eleganteng damit, naglagay ng mamahaling pabango, at inayos ang mesa na para bang sila ay nagdiriwang. Ngunit nang dumating si Isagani, ang mukha nito ay blanko pa rin. Ang lamig na ginamit nito para paalisin si Tala ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, ito ay nakatutok sa kanya. "Darling, I prepared your favorite," sabi niya. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Umupo si Isagani, ngunit hindi nito ginalaw ang pagkain. "Kailangan nating mag-usap, Mahalina." "Of course," sabi nito, puno ng pananabik. "Tungkol saan? Sa kasal natin? Pwede na nating simulan ang pagpaplano ngayon na wala na ang babaeng yon." "Tungkol sa atin," sabi ni Isagani. "Kailangan ko ng panahon. Kailangan kong mapag-isa. Aalis ako bukas." Ang nangiti sa mukha ni Mahalina ay unti-unting naglaho. "Aalis? Saan ka pupunta?" "Sasama ako." "Hindi," mariing sagot ni Isagani. "Kailangan kong mapag-isa para makapag-isip. Ang lahat ng nangyari, ang pagnanakaw, masyadong marami, babalik din ako." Hindi na nakakain si Mahalina. Ang tagumpay na kanyang naramdaman kanina ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na kaba. Bakit kailangang umalis ni Isagani? Hindi ba dapat ay masaya ito ngayon na wala na ang problema? Hindi ba dapat ay sa kanya na ito bumabaling para sa kapanatagan? Isang pakiramdam ng pagkabalisa ang nagsimulang kumain sa kanyang sistema. May mali. May hindi tama sa mga kilos ni Isagani. Kinabukasan, pinanood niyang umalis ang sasakyan ni Isagani. Nag-iisa, walang sinabi kung saan pupunta o kung kailan babalik. Habang naglalakad siya pabalik sa loob ng mansyon, pakiramdam niya ay hindi na ito isang palasyo, kundi isang malaking hawla. Ang bawat anino ay tila nanunukso. Ang bawat katahimikan ay tila sumisigaw ng kanyang mga kasalanan. Pumasok siya sa kanyang silid at isinara ang pinto. Ang kanyang perpektong postura ay gumuho. Sumandal siya sa pinto. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Hindi pwedeng magkamali ang plano ko," sabi niya sa sarili. Ngunit ang takot ay naroon na. Isang takot na baka may alam si Isagani. Isang takot na baka ang lahat ng kanyang ginawa ay mabaliwala. Nang mga sandaling iyon, may kumatok sa kanyang pinto. "Ma'am Mahalina?" Bumukas ang pinto at pumasok ang matandang hardinero ng pamilya Montenegro. Isang taong matapat kay Isagani mula pa noong bata ito. May dala itong isang maliit at simpleng kahon na gawa sa kahoy. "Ano yan?" mataray na tanong ni Mahalina. "May ipinabibigay po si Sir Isagani bago siya umalis," sabi ng matanda. Sabi niya, "Ibigay ko raw po sa inyo kapag nag-iisa na lang kayo." Napakunot ang noo ni Mahalina. Iniabot ng hardinero ang kahon at magalang na umalis. Naiiwan siyang mag-isa sa silid. Hawak ang misteryosong regalo. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, walang alahas, walang mamahaling bagay. Ang laman lang nito ay isang maliit, itim na bagay. Isang voice recorder. Kinabahan siya. Nanginginig ang mga kamay niya habang pinipindot ang play button. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang boses niya. "I need you to create a fake police record for a certain Talamarasigan. Estafa, fraud, anything. Make it look convincing." Iyon ang boses niya.
nakikipag-usap sa private investigator na kanyang inupahan. Hindi niya alam na ang tawag na yon ay ni-record pala. Isang patibong na inihanda ni Isagani. Nabitawan niya ang recorder. Bumagsak ito sa sahig, ngunit patuloy pa rin sa pag-playback ng kanyang mga kasinungalingan. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina, ang kanyang tagumpay ay naging abo, ang kanyang palasyo ay naging isang selda, lahat ay nawala. Ang hangin sa Tagaytay ay malamig, ngunit ang init ng kumpiyansa at pagtitiwala sa pagitan ni Isagani at Tala ay sapat na para bigyan sila ng kapanatagan. Ang safe house ay isang modernong bahay na may tanawin ng lawa ng Taal. Isang lugar na malayo sa lason at kasinungalingan ng hasyenda. Kinaumagahan, matapos tiyakin na si Ligaya ay komportable at masaya sa pangangalaga ng isang pinagkakatiwalaang tauhan, umalis sila patungo sa daungan ng bangka. Ang kanilang destinasyon, ang Isla ng Liwanag. Habang ang bangkang demotor ay marahang humahawi sa asul na tubig, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na mabigat, kundi puno ng hindi masabing pangunawa. Si Tala ay nakatingin sa abot-tanaw, ang hangin ay marahang humahaplos sa kanyang buhok. Si Isagani naman, sa halip na tumingin sa tanawin, ay sa kanya nakatingin. Pinagmasdan niya ang babae. Simple, walang kolorete sa mukha. Ngunit sa mga mata nito ay mayroong tapang at katatagan na hindi niya nakita sa ibang babae. Lalo na kay Mahalina. Si Tala ay parang isang bituin, tahimik na nagniningning sa gitna ng dilim. At inamin niya sa sarili, ang ningning na iyon ang dahan-dahang nagbibigay liwanag sa madilim niyang mundo. Tala, basag niya sa katahimikan. Lumingon ito sa kanya. Ang mga mata ay nagtatanong. Ang mga sinabi ko sa iyo, sa pasilyo at sa harap ng lahat, sana maintindihan mong, naiintindihan ko po. Putol ni Tala sa kanya, isang maliit na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Kailangan po nating gawin yon para malaman natin kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. Gumaan ang loob ni Isagani. Pero hindi niyon mababago ang katotohanan na hinusgahan kita, na sinaktan kita, at habang buhay kong pagsisisihan yon. Huminga ng malalim si Tala. Tumingin siya sa mga mata ni Isagani. Lahat po tayo nagkakamali, senyorito. Ang mahalaga ay kung paano nating itinatama ang mga pagkakamaling yon. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Isagani ang bigat na matagal na niyang pasan ay unti-unting nababawasan. Ang pagpapatawad ay hindi lang pala hinihingi, ito rin ay binibigay. At ang pagpapatawad na ibinigay ni Tala sa kanya sa sandaling iyon ay mas mahalaga pa sa anumang yaman na mayroon siya. Isagani na lang, sabi niya. Huwag mo na akong tawaging senyorito. Tumango si Tala. Ang kanyang nangiti ay mas lumawak. Isagani. Pagkalipas ng halos 1 oras, natanaw na nila ang isla. Isa itong maliit at simpleng paraiso. Maputing buhangin, mga puno ng niyog, at isang maliit na komunidad ng mga kubo na nakahilera sa dalampasigan, malayo sa gulo ng syudad. Isang perpektong lugar para magtago. Pagbaba nila sa bangka, agad nilang naramdaman ang simpleng pamumuhay ng mga tao roon. Ang mga bata ay nagtatakbuhan, ang mga mangingisda ay nag-aayos ng kanilang mga lambat, at ang mga babae ay naglalaba sa tabing dagat. Lumapit sila sa isang grupo ng mga lalaking nag-iinuman ng tuba sa ilalim ng isang puno. Magandang araw po, bati ni Isagani. May hinahanap po sana kami. Isang mangingisda na nagngangalang Lino. 30 taon na raw po siyang naninirahan dito. Nagkatinginan ng mga lalaki. Lino? Maraming lino rito, sir, sabi ng isa. Ang sabi po sa amin, may inampon siyang isang batang lalaki mula sa Maynila. 30 taon na po ang nakalipas. Dagdag ni Tala. Biglang nanahimik ang grupo. Ang kanilang mga mukha ay nagbago.
may alam sila. Si Mang Lino na balo, sabi ng pinakamatanda sa kanila. May anak-anakan nga siyang hindi niya kadugo. Ang tawag namin sa kanya ay Sinag. Ang puso ni Isagani ay tila sasabog. Ang pangalan. Pagkatapos ng 30 taon, narinig niya muling binanggit ng ibang tao ang pangalang iyon. Nasaan po siya? Nanginginig na tanong ni Isagani. Itinuro ng matanda ang isang kubo na medyo malayo sa iba. Nakatayo sa isang maliit na burol na nakaharap sa dagat. Doon po ang bahay nila. Pero ang matanda ay may sakit na. Ang anak niya na ang laging nasa dagat. Nagpasalamat sila at dali-daling tinungo ang direksyon na itinuro. Habang papalapit sila sa kubo, ang bawat hakbang ni Isagani ay pabigat ng pabigat. Ang kaba sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Paano kung hindi siya maalala nito? Paano kung magalit ito? 30 taon. Isang buong buhay na nawala. Nang nasa paanan na sila ng burol, bumukas ang pinto ng kubo. Isang lalaki ang lumabas. May dalang isang malaking lambat na isinasaakbat niya sa kanyang balikat. Tumigil sa paglalakad si Isagani. Nanigas si Tala sa kanyang tabi. Ang lalaki ay nasa parehong edad ni Isagani. Ang hubog ng kanyang katawan ay mas matipuno, halatang sanay sa mabigat na trabaho. Ang balat niya ay mas maitim dahil sa araw, ngunit ang mukha ay isang perpektong salamin, ang parehong panga, ang parehong ilong, at ang parehong mga mata na may bakas ng kalungkutan. Napatingin ito sa kanila, ang noo ay nakakunot sa pagtataka. Sino po sila? Tanong nito. Ang boses ay magalang ngunit nag-iingat. Hindi makapagsalita si Isagani. Ang lalamunan niya ay tuyo. Ang tanging nagawa niya ay tumitig sa mukha ng kanyang nawawalang kapatid. Ang kakambal na inakala niyang hindi na niya muling makikita. Nakatayo ang lalaki sa harap nila. Ang pagtataka sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng pagkalito. Tinitigan niya ang mukha ni Isagani na para bang nakatingin sa isang salamin na nagpapakita ng isang bersyon ng kanyang sarili na hindi niya kilala. Ang pangalan niya sa islang ito ay Lino. Ngunit sa isang saglit, isang ibang pangalan ang tila umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang pangalang matagal nang natutulog. Si Tala ang unang nakabawi ng lakas ng loob. Dahan-dahan, siyang humakbang palapit. Sinag! Mahina niyang tanong. Ang boses ay nanginginig. Araw, naaalala mo pa ba ako? Napatingin ang lalaki kay Tala. Tinitigan niya ang mukha nito. May kung anong pamilyar dito. Isang alaala na malabo, parang isang panaginip. Paano mo nalaman? Ang tawag na yan? Ngumiti si Tala sa gitna ng kanyang mga luha. Ako si Tala, ang buwan mo. Sa Bahay Pag-asa. Ang mga salitang iyon ay parang isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong silid sa isipan ni Lino. Biglang bumalik ang mga imahe. Isang maliit na batang babae na laging umiiyak. Isang puno ng mangga. Isang pangako. Tala! Bulong niya, hindi makapaniwala. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay bumalik kay Isagani na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapagsalita. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sino ka? Tanong ni Lino. Ang pagkalito sa kanyang boses ay napalitan ng isang mas malalim na emosyon. Ako si Isagani. Halos pabulong na sagot nito. Kapatid mo ako. Umiling si Lino. Hindi. Imposible. Ang tatay ko. Si Mang Lino. Sa loob ng kubo, isang mahinang ubo ang narinig nila. Pumasok silang tatlo. Nakahiga sa isang simpleng papag. Ang isang matandang lalaki, payat na payat at hirap ng huminga. Si Mang Lino. Tay, sabi ni Lino. Lumapit ito sa kanyang ama-amahan. May mga bisita po tayo. Idinilat ng matanda ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Isagani, isang tingin ng pagkagulat at takot ang gumuhit sa kanyang mukha, na agad na palitan ng isang malalim na kalungkutan. Alam niya,
Alam niyang darating ang araw na ito. Patawad, sabi ng matanda, ang boses ay garalgal. Tay, anong sinasabi niyo? Hindi ako ang tunay mong ama, anak. Pag-amin ng matanda, ang mga luha ay namuo sa gilid ng kanyang mga mata. Napulot lang kita. Pero, ang totoo, kinuha kita. At doon, sa maliit na kubong iyon na amoy dagat at gamot, ikinuwento ni Mang Lino ang lahat. Inupahan daw siya at ang isa pa niyang kasama para dukutin ang isa sa kambal na Montenegro. Utos daw yon ng isang makapangyarihang tao na galit sa kanilang pamilya. Ngunit sa huling sandali, hindi raw niya kinaya. Nakita niya ang takot sa mga mata ng bata. Itinakas niya ito mula sa kanyang mga kasama at dinala sa islang ito para itago at palakihing parang tunay na anak. Ang peklat mo, sabi ni Isagani. Lumapit siya kay Sinag Lino at marahang hinawakan ng kaliwang kamay nito, itinaas ang palad. Naroon pa rin ang mahabang linya na naging saksi sa kanilang pagkabata. Naaalala mo ba? Nahulog tayo pareho sa puno ng mangga. Ikaw ang sumalo sa akin. Dahan-dahang bumalik ang mga alaala kay Sinag. Isang malaking bahay, isang mapagmahal na ina, at isang kakambal na kalaro. Ang mga piraso ng kanyang nakaraan ay unti-unting nabubuo. Ang dalawang buhay, ang buhay ni Sinag at ang buhay ni Lino, ay nagbanggaan. Ang dalawang magkapatid ay nagkatitigan, walang nagsalita. Ang tanging naririnig lang ay ang tunog ng alon mula sa labas at ang hikbi ni Tala. Pagkatapos, sa isang iglap, ang 30 taon ng pagkakawalay, ng sakit at ng pangungulila ay gumuho. Niyakap ni Isagani ang kanyang kapatid, mahigpit. Isang yakap na puno ng lahat ng salitang hindi nila masabi. Gumanti ng yakap si Sinag, ang mga luha na hindi niya maintindihan ay kusa na lang dumaloy. Ang dalawang kaluluwang pinaghiwalay ng tadhana ay sa wakas muling nag-isa. Habang ang emosyonal na sandaling iyon ay nagaganap, ang cellphone ni Maso ni Isagani ay biglang tumunog. Sinisira ang kabanalan ng pagkakataon. Tiningnan niya ang screen, ang kanyang abogado. "Hello?" Sagot niya. Ang boses ay medyo paus pa. Nakinig siya ng ilang segundo. Ang ekspresyon sa kanyang muka ay nagbago. Mula sa kaligayahan patungo sa isang malamig at matigas na determinasyon. "Salamat," sabi niya at ibinaba ang tawag. Tumingin siya kay Tala at kay Sinag. "Umuwi na tayo," sabi niya. Panahon na para harapin ang tunay na may kasalanan. Ang voice recorder ay gumana. Si Mahalina, sa sobrang galit at panik, matapos marinig ang kanyang na-record na usapan, ay tumawag sa kanyang ama. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, sa sobrang takot at galit, inamin niyang lahat. Ang plano, ang paninira kay Tala, ang pagtatago sa katotohanan. Ang hindi niya alam, ang tawag na yon ay ni-record din ng abogado ni Isagani. Tapos na ang laro. Ang pagbabalik sa Hacienda del Sol Naciente ay ibang-iba na. Kung dati, ito ay simbolo ng kapangyarihan at kalungkutan para kay Isagani at isang lugar ng kawalang katiyakan para kay Tala. Ngayon, ito ay isang entablado para sa katarungan. Kasama nila si Sinag, na tahimik sa buong biyahe, ang isip ay malinaw na lumilipad. Sinusubukang pagtagpi-tagpiin ang dalawang magkaibang buhay na kanyang pinagdaanan. Pagpasok nila sa malaking pinto ng mansyon, nadatnan nila si Mahalina sa sala. Nakaupo ito sa isang silyang tila isang trono, ngunit ang postura niya ay hindi na postura ng isang reyna, kundi ng isang taong nag-aabang ng kanyang sentensya. Ang pagkabalisa ay bakas sa kanyang mukha sa kabila ng makapal na kolorete. Napatayo siya nang makita sila. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, una sa pagkagulat at pagkatapos ay sa purong takot nang makita niya kung sino ang kasama ni na Isagani at Tala.
Nakatingin siya sa magkamukhang lalaki. Ang kanyang pinakatatagong lihim ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan, buhay at humihinga. Iisagani, anong, sino? Nauutal niyang sabi. Kilala mo kung sino siya, Mahalina. Malamig na sabi ni Isagani. Inakay niya si Sinag paharap. Ang kapatid ko, ang taong ipinagkait ninyo sa akin sa loob ng 30 taon. Umiling si Mahalina. Ang mukha ay namumutla. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Wala akong kasalanan. Isang mapaklang ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Isagani. Kinuha niya ang kanyang telepono at pinindot ang play. Ang unang recording, ang usapan ni Mahalina at ng private investigator ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Mahalina. Itigil mo yan! Sigaw niya. Sinusubukang agawin ang telepono, ngunit pinigilan siya ng isang matalim na tingin mula kay Isagani. Hindi pa tapos, sabi ni Isagani, at pinatugtog niya ang pangalawang recording, ang tawag sa pagitan niya at ng kanyang ama. Dad, he knows. Isagani knows something. That maid, that Tala. She found out about Sinag. Ang boses ni Mahalina sa recording ay puno ng panik at galit. We're finished. 30 taon nating tinago to. Kasalanan mo to, Dad. Kung hindi dahil sa kasakiman mo, kung hindi mo sinubukang sirain ang mga Montenegro noon, hindi sana tayo aabot sa ganito. Katahimikan. Ang tanging maririnig lang ay ang boses ni Mahalina mula sa telepono na umamin sa lahat ng kasalanan na para bang isang ahas na kinakain ang sarili nitong buntot. Nang matapos ang recording, walang sinuman ang nagsalita. Ang maskara ni Mahalina ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang pagkukunwari, ang kanyang pagiging sopistikada, lahat ay nawala. Ang natira na lang ay isang babaeng hubad sa katotohanan, nanginginig sa galit at pagkatalo. Hindi, bulong niya. Hindi. Si Sinag, na kanina patahimik, ay humakbang palapit. Tinitigan niya si Mahalina, hindi ng galit, kundi ng isang malalim na awa at lungkot. Bakit? Tanong niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Ang buhay ko, ang mga magulang ko, ang kapatid ko. Kinuha niyo sa akin ang lahat. Para saan? Para sa pera? Para sa kapangyarihan? Hindi mo maiintindihan. Sigaw ni Mahalina. Ang pamilya niyo ang sumira sa amin. Kinuha niyo ang dapat ay sa amin. Walang anumang yaman ang katumbas ng isang pamilya. Sagot ni Sinag. Sinira niyo ang buhay ko, pero ang mas malala, sinira niyo ang sarili ninyo. Sa labas, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang marinig. Papalapit ng papalapit. Ito na ang hudyat. Tapos na ang lahat. Napatingin si Mahalina sa pinto, pagkatapos ay kay Isagani. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi pa tayo tapos, Isagani. Tandaan mo yan. Hindi pa tayo tapos. Ngunit tapos na. Pumasok ang mga pulis, kasama ang abogado ni Isagani. Walang nagawa si Mahalina, kundi magpatihulog. Habang isinusubo siya sa police car, ang kanyang mga sigaw at pagbabanta ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan ng naglaho. Naiwan silang tatlo sa tahimik na sala. Ang bigat na bumalot sa mansyon sa loob ng 30 taon ay sa wakas, naglaho na. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang bagong katanungan ang lumitaw. Humarap si Sinag kay Isagani. Kailangan ko ng panahon. Sabi niya, ang boses ay puno ng pagod. Kailangan kong mag-isip. Tumingin siya sa paligid ng marangyang sala, pagkatapos ay tila nakita niya sa kanyang isipan ang simpleng kubo sa tabi ng dagat. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Dito ba? O doon? Tumalikod siya at naglakad palabas, hindi papunta sa sasakyan ng pulis, kundi papunta sa hardin, kung saan malaya siyang makakahinga. Iniwan niya si Isagani at Tala
na nakaharap sa isang bagong hamon, ang pagbuo muli ng isang pamilyang sinira ng panahon at kasinungalingan. Lumipas ang ilang buwan. Ang Hacienda del Sol Naciente ay nagbago. Ang dating malamig at malungkot na mansyon ay napuno ng buhay. Ang mga kaso laban kay Mahalina at sa kanyang ama ay umuusad. Ngunit para sa mga taong nasa loob ng hasyenda, ang kabanatang yon ay isinara na. Si Sinag ay natagpuan ng kanyang sarili sa pagitan ng dalawang mundo. Paminsan-minsan, bumabalik siya sa Isla ng Liwanag para alagaan ang kanyang tumatandang ama-amahan, si Mang Lino, na itinuring niyang isang tunay na pamilya sa kabila ng lahat. Ngunit mas madalas na siyang nananatili sa hasyenda, kung saan unti-unti niyang binubuo muli ang relasyon sa kanyang kakambal. Ang kanilang mga tawanan ay maririnig na ngayon sa mga pasilyo. Pinupunan ang 30 taon ng katahimikan, ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nakita kay Isagani. Ang dating seryoso at mailap na amo ay naging isang taong mas madalas nang ngumiti. Ang pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho, at ang nagpaguho nito ay walang iba kundi ang babaeng nagdala ng katotohanan sa kanyang buhay. Isang hapon, habang ang araw ay malapit ng lumubog, natagpuan ni Isagani si Tala sa hardin. Nakaupo ito sa isang bench, pinapanood si Ligaya na masayang naghahabol ng mga paru-paro. Ang eksena ay simple, ngunit para kay Isagani, ito ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Umupo siya sa tabi ni Tala. Sa loob ng ilang sandali, tahimik lang nilang pinanood ang bata. "Naaalala ko nung una kayong dumating dito?" sabi ni Isagani, binabasag ang katahimikan. Ang buong lugar na ito ay parang isang musoleo, puno ng mga multo ng nakaraan, walang buhay. Tumingin siya kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi na niya itinatago. Pagkatapos, dumating kayo, ikaw at si Ligaya. Tinuruan niyo akong mabuhay muli. Tinuruan niyo akong magmahal muli. Namula ang mga pisngi ni Tala. Kayo rin po. Isagani. Binigyan niyo kami ng isang tahanan. Hindi lang isang tahanan ang gusto kong ibigay sa iyo, Tala, sabi ni Isagani. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap niya, sa damuhan. Kinuha niya ang kamay ni Tala, ang parehong kamay na minsan ay napaso, at marahan itong hinagkan. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Ang puso ni Tala ay tila tumigil sa pagtibok. Binuksan ni Isagani ang kahon. Sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante, kumikinang na parang isang bituin. Hindi ko maibabalik ang mga taon na nasayang sa buhay mo, sabi ni Isagani. Ang boses ay taos-puso at puno ng pagmamahal. Pero maipapangako ko sa iyo ang lahat ng taon na darating pa. Pinahanap mo sa akin ang nawawala kong kapatid, pero sa proseso, natagpuan ko ang nawawala kong puso. Talamarasigan, gusto kong ikaw na ang maging ilaw ng tahanang ito, hindi bilang isang kasambahay, kundi bilang aking asawa. Will you marry me? Ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumaloy sa mga mata ni Tala. Tumakbo si Ligaya papalapit sa kanila. Hindi pa lubos na naiintindihan ang nangyayari, ngunit nakikita ang kaligayahan sa mukha ng kanyang ina. Mula sa malayo, nakatayo si Sinag. Nakangiti habang pinapanood ang lahat. Sumagot si Tala, hindi lang para kay Isagani, kundi para sa sarili niya at sa kinabukasan ng kanyang anak. Yes, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Oo, Isagani, papakasalan kita. Isinuot ni Isagani ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo siya at niyakap si Tala ng mahigpit. Si Ligaya ay sumiksik sa pagitan nilang dalawa at ang yakap ay naging yakap ng isang pamilya. Habang ang araw ay tuluyang lumubog at ang mga bituin ay nagsimulang lumitaw sa kalangitan, magkayakap silang tatlo. Isang pamilyang hindi binuo ng dugo o ng kayamanan, kundi ng pagtitiwala,
pagpapatawad at isang pag-ibig na pinili ng puso. Dito, sa Hacienda del Sol Naciente, ang hacienda ng sumisikat na araw, isang bagong umaga ang nagsisimula para sa kanilang lahat. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagpapatunay na ang tunay na pamilya ay hindi laging matatagpuan sa dugong nananalaytay sa ating mga ugat, kundi sa mga pusong pinipili nating mahalin at pagkatiwalaan. Ang aral ng kwento natin ngayon ay simple lang po. Ang pagpapatawad ang susi na nagbubukas sa pinto ng nakaraan at ang pag-ibig ang ilaw na gumagabay sa atin patungo sa isang mas magandang kinabukasan. Kahit gaano pa kadilim ang kahapon, laging may pag-asang dala ang pagsikat ng araw. Maraming salamat po sa inyong muling pagsama at pakikinig. Kung mayroon kayong mga saloobin o komento tungkol sa kwento ni Natala at isagani, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ano pong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Gusto naming malaman ang inyong mga opinyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.